Yan, good morning, Happy New Year. So, New Year na, re-vlog natin tong mga property na na-vlog natin last year. So, ito, nagkamali ako ng sukat, 39,105 pala to, hindi siya 3.8 hectares. So, nakita ko na yung title niya, pangalan ng seller natin. So, 39,105, dalawang title, 20,000, tsaka 19,105. So, meron siyang bahay, ayan, up and down, maya natin pasukin ulit. So, dito muna tayo sa baba. Ayan, dito po yung bodega. Mayari natin pasukin yan. Puntahan muna natin yung bukid. So, ito naman yung property. Yung house and lot. Ayan. Makikita nyo may mga kubo, may mga mangga. Ayan, may mga sampalok. Buko. Ayan, ito po yung kanyang bahay. Oh, may extension dun sa likod. So, 39,000 pala to. Hindi siya 38. So ito yung bahay, mamaya pasukin din natin. May kasama tayong kliyente, kamag-anak ng buyer, napanood sa YouTube, so pinasyalan. So nire-vlog ko lang kasi mali pala yung aking sukat. So mali yung pagkaalala ni ma'am sa kanyang sukat. So dati kasi 1905 sabi niya. 20,000 pala yung isa na eksakto. Ito kasali pa to. Tulad ng sabi ko nung kasali yan, merong kambingan dito. Kambingan niya to. So meron siyang bahay ng kambing doon. Ayan, meron pa dyan. So ang luwang pa nito eh. Naka-setback kasi itong bahay. So apakaganda ng property na ito. So ito lang ang mga issue yung bakod niya. Parang nagtutumba na siya. Ayan. Ay, nagtutumba. Natumba na talaga. Nilagyan na lang ng ano. So, ayun. Sa ngayon, taong 2025, i-revlog ko yung mga ibang hindi pa nabenta para ma-update. Kasi baka natabunan na yung ating mga vlog. So, ayan. Salihan, ang luwang. Luwang pa nito. Hindi ako nagkakamali. Parang 1 hektarya to eh. Dito sa part na ito. So maambon mga sir, mga madam. So tingnan natin itong property ni ma'am at ni sir. Papasama tayo dun sa likod kasi ngayon hindi na siya maputik. Ngayon matigas na yung lupa. Hindi katulad nung pumunta tayo na kaani lang at kakatanim lang dyan noon, kaya medyo maputik noon. So ayan, dito mismo katapat nya, yan na yung property rin. Hanggang dun yung frontage nya, napakahaba ng frontage. Haba-haba ng frontage nito mga sir, mga madam, hanggang dun. So may mga kabahayan. So mayroon na tayong internet, mayroong kuryente. So deep well yung source ng water dito mga sir, mga madam, deep well po. At marami siyang deep well doon. Pakita ko mamaya, meron pa nga siyang balon. Ayan, kung nakita nyo yung dati kong vlog, meron siyang balon. So ngayon hindi na natin kailangan ng umiwas kasi matigas na itong mga ibang part ng lupa. So dyan, yung green na yan, yun yung boundary din ng property, yung green. Ayan. Yung katapat din ng bahay. So ito, kita ba? Parang yung sinag ng araw ulit Ayan. Pag ganun siya, parang yung sinag ng araw. So ito yung bagong tanim noong pumunta ako. So ilang buwan na rin siguro to. Malalaki na eh. Pero noon maputik siya. Ngayon naman parang nagkukulang na sa tubig. Pero may tubig kasi yung fish pan nila, dyan sila kumukuha na ng patubig. At the same time may deep well. Hindi ko alam kung nasan part yung deep well. Dyan yata sa mga anak nila. So umaambon na. Tinaon pa yung pag-ambon ngayon. Ayan, napakaganda ng property na ito kasi napakalapad or lapad na napakahaba pa. So almost 4 hectares pala to, 14 million.
negotiable naman sa seller natin. Ayan, bumaba siya. Kasi 16 million dati. So ngayon binaba. Kaya pinuntahan ng ating kliyente. Kasi bumaba na siya. Yan, kitang-kita po dito. Ayan yung bahay. Ayan. So ayan naman, yung 0.5 niyan, luwang. Ayan. Punta natin yung fish pan. So, apakaluwang. Maluwang pa dyan sa likod, ang luwang pa. So itong fish pan dito kasama pa. Maluwang din yung fish pan yan. Ayan. 5 natin para makita. Shadow. So dito sa ano may mga melina din pala siya. May melina tree. So yung katabi dito hindi nakasali yan. Maluwang. Ayan o. Okay. Ganda ng property. Dati ko nante, may laman yan. Nakarga na. Eto dito sila kumukuha ng patubig. Magpapatubig na naman sila kasi parang ano na yung parang kulang na ng tubig ulit nante. Ang ganda pala oh. Oh may ano pala siya. May siniguelas. Marami din siyang melina. Tapos saging, ayan. Melina. Ayan, melina tsaka saging, bayog. Ito, bayog. So doon sa likod ante, kasali pa no? Yung bukid nito, nakatapat nun sa likod. Yan, may aerial view ako niyan dati. Titingnan mo pa ba yun, sir? Sa likod? Ha? Oh, dyan. Gidan tayo dyan. Well, ante. Ayan, may puting kalabaw dito, Amerikano. So yung mga kanong kalabaw nandito na rin sa Pilipinas. ito yung fish pan. Ayan, yan yung fish pan. So ito na yung lupa na rice land niya sa likod. Hanggang doon din yung boundary niya doon. So kung ano yung kanong fish pan, yun yung boundary niya. So maluwang pa ito. Luwang pa. Napakaluwang pa. So ang daming ibon dito. Magandang ano yung mga naghahunt ng mga ibon no. Datoy, di gito eh. Oo. Tapos diretsong ganyan. Ato yung lang yung boundary na. Oo. Ito. Ayan yung boundary na niya. Ayan. So pakaluwang. Ito. Ayan. Hanggang doon din. Kung ano itong bagong ani dito. Tapos tingnan ko yung boundary doon. Para makita niyo. Para lubos-lubusin na natin. Napasyalan din natin dito sa likod. At least may drone naman ako nito. Papakita ko yung drone sa inyo. Send ko yung link pala. Yung drone ng link. So ito yung property. Ayan. Napakahaba. So hanggang dun pa. So dito meron na din palang ano dito. Kumuha ng kuryente. Pwede ka pang maglagay ng kuryente rito pala. Malapit na. So, malapit lang naman ang kuryente. Kung gusto mo tayo ng kwan dito, naka-setback ulit, pwede. Ganda. Sa mga magkamag-anak, pwede nyong bilhin to. Ano kayo. Yung, kung gusto mo yung house and lot na may mga mangga. Sa'yo yun. Tapos ito, rice land naman, tsaka fish pan. Pwedeng maluwang pa yung harap nun. Mapag-anuhan ng bahay, mga sir, mga madam. So ito yung sinasabing boundary dito. Ito na yung boundary. So malaki pa, maluwang pa, I mean, itong property. Ito yung sinasabi. Ito na yung bukid na to. Ito na sir, yung sinasabi, alam ko ito. Hanggang dito na lang. So ayun. Ito yung boundary. Itong part na ito. Kung lalampas man doon,
Hindi ko na sigurado. Pero sa tingin ko ito. Kasi yung malaking kuwan ng ano eh. So 20 hectares kasi ito. Ay 20,000. Nagkakamali na tayo. Matagal tayong hindi nakapag-vlog. Nagkamali na naman tayo last time. So ito, possible pa na ano hindi nakasama. Hindi nakasama to sir. Hanggang dito lang yung boundary niya kasi makikita mo yung shape ng lupa. Kasi pag yan, sumobra na yan eh. Dito na lang yan. Kasi makita mo yan, sumobra na kasi yung bukid na yan. Sumobra na doon. So ito talaga hanggang dyan. Parang may creek din siya na maliit. Daluyan ng tubig. So ayun, pakaganda. So 14 million negotiable, 3.9 hectares with house and lot. So up and down, merong i-renovate doon. So negotiable pa to mga sir, mga madam. Bumaba, negotiable pa. Tinanong ko kanina, negotiable pa daw. Kasi nga reason for selling, senior na po sila. Hindi na daw kayang i-manage yung ganitong kaluwang na property, lalong na po doon sa bahay nila. Maluwang din kasi yon mga sir. At hindi na kaya. So ayan, yan yung fish pond. Naipakita ko rin yan sa sa drone natin. So tara, puntahan natin. Stipot kayo. Puntahan natin yung bahay. Iyan, dito na rin tayo sa harap. Ayan, yun yung harap ng property. Ito yung tinaniman kasi mas malapit siya dito sa fish pond. Para pag kailangan ng tubig, ayan, marami yung stock ng fish pond nila. Malaki kasi itong fish pond, laki yan. So dito yung kanilang tinamnan. Ditong part siguro yung pinagtanggalan ng tinanim kasi doon punda. Ito naman parang sabog lang to. Ito. So hanggang doon po yung boundary niyan sa may bahay. Ayan, sa may bahay. Boundary niya po yan. Napakaluwang pa mga sir, mga madam, ang kanyang space. Kumbaga ito, maganda ka ring mag setback ng bahay dito. So sa mga nagtatanong, ang Umingan ay binabaha, flood free area po dito sa part na ito ng Umingan. So walang binabaha sa Umingan, wala pa akong nakitang binaha. Siguro meron lang nadaluyan ng tubig siguro. Pero wala pa akong naaalala na binaha ang Umingan. Sa lang, mga malapit sa malalaking creek. Tulad ng Tugonan Creek, yun, yung mga malapit doon. Yun siguro yung mga nabaha. Pero dito sa part na ito, bandang malapit na sa mga bundok, ay flood free area po ito mga sir. So ito yung boundary niya. Kung mga kuwan na ito, tanim. Ayan. So hanggang doon din yung boundary. Kung naalala nyo yung video ko sa mga nakapanood doon, hanggang doon po yan, doon sa likod ng bakod. So along cemented road sila parehas. Makita nyo itong punda nila, tanim nila, ang ganda. So ditong part nakaka sila, second crop. Tapos sa likod siguro nakaka second crop din doon kasi maraming deep well dyan sa bahay nila mga sir. So ayun, napaka ganda talaga ng may sariling lupa, pero napakahirap ding mag-maintain pag wala kang kasama. So wala kasi silang kasama, kaya sila lang dalawa ang nag-maintain dyan sa bahay nila. Pero itong lupa naman meron silang taga-maintain. So sa bahay lang talaga sila nahihirapan. So sabay, bakit sabay pong binibenta? Kasi ito kasing isang titulo dito, ito isang titulo na to, 20,000 to. So hanggang dito kasi yung property, hanggang dyan kasi no ma'am, hanggang dyan. So hanggang doon yung frontage niya nasa 50 meters mahigit, 50 meters mahigit na frontage. Hanggang dito kasi yung isang titulo, kaya sabay. Kasi pag hindi sabay, wala nang daan yung bahay. So hanggang dito, dito antay, hanggang dito yung boundary. So pag naputol, wala nang daan. So sabay talaga, hindi pwedeng cut,
Ayan. So ito hindi na tinaniman to nanday. Ano na pang Pag ano ng kambing. Oo. Pero taltalo na dato nung dayay lang kami ni din. Nariga nga iti danong. Oo. Di ba nagrigat iti danong iti. Oo, tata okay na kasi marami ng deep well. Mabalik nga talunan na mo lang natin. Oo. Aming kami nga danong nagdapot ka dito. Nga mag Dito yan te, oh. natigsa kami na ako. Tsaka ang tubig ng Umingan kasi spring water eh. Kaya maglagay ka lang ng malalim na tubo. Marami ka ng tubig dito sa Umingan. Kasi yung mga nabenta namin. So pwede rin namin i-package din yun. Meron pong kaming kasama naglalagay ng solar pump. Ayan. Or kasama na yung pagbaon. Pwede po. Pag-usapan po ninyo ng kasama namin yung presyo. So yung kasama ang solar tapos pagbaon. Pag walang tubig, walang bayad. Pero pag may tubig, 200,000. Pero 36 meters po yun. Pwede nang inumin yung tubig mga sir. Yung kasama namin naglalagay na yun. Kahit lagyan mo lang ng filter, inumin mo na. Pero malinaw na yun. Malinis na malinis. Nakatry ko ng uminom. Wala pang masyadong bahay dito. Kaya maganda pa. Tahimik. At the same time, binibenta lang ni mother kasi nahihirapan na, tumatanda na silang mag-maintain nitong bahay. So ayun, napakaganda itong bougainvillea, hindi kasali, ulitin ko. Maraming mahilig sa bougainvillea na mga plantitas eh. Pero yung malaki yan, hindi na kasali na yan. Kasi malaki na yung kanyang kahoy. Ayan, laki na. Ito. So andito na tayo. Antayin natin si bro, yung ating kamag-anak ng buyer. Sana magustuhan na. Pero ay sa video ante, nagustuhan na daw eh. Pero nire-vlog ko lang para yung sukat may update ko. 39,000 pala. 105. 39,105. So yung napakagandang property. Ayan. Habang pasyalan natin ulit to. Sa mga gusto pong puntahan dito, pasyalan nyo lang po mga sir. Ito yung bodega. Tignan natin yung bodega. Uy, may bunga na yung sampalok. Sampit pa yata. Kita mati bodega ng sara. Dati ruangan na ta. Dati ruangan na to. May pintuan. Bali 3. Nakita ko na to dati. Ayan. Ganda talaga dito rin. Maganda rin talaga. So yung garahe na yan, dyan na yan. Hindi na matatanggal. Basta matatanggal lang yung mga gamit nila at mga hindi nakapix na gamit. Ayan, bodega yan sir. Bodega. Dati silang bumibili ng palay. Kaya may bodega sila. Ayan, pero hindi daw kasali yan. Pero kung gusto nyong bilhin daw, pwede naman. Hindi na kailangan. Oo, kasi hindi na daw nila kailangan. Compressor. Oh. Magkano yung compressor antay? 10,000. Ito yung isa. Ayan. Parang dinubli lang natin kasi 39,000. Sayang din i-update natin yung vlog. Dati pa yun. 30,000 yung nasabi namin. 39,000 pala. Mali si ante. Yung may-ari yung mali. Hindi yung vlogger. Ato, inalawa mo lang ako. Maluwang din to. Ayan. Pakalawang din. Pahaba. Yun, yung dalawa nakaside dito. Pahaba. So maluwang lahat tong bodega. Pwede nyong gawing doon. Kung ang mga parang room na malaki. Kung ayaw nyo ng bodega. Ito yung bahay ng kambing mo, Antay, yan. Sa likod. Ay, sa likod niya may bahay ng kambing pa. Hindi dahil kaduwami. Bahay ng caretaker dati, no? Kaya Tapos ito pwede pang garahe ito.
Dito naman to, tinatanong ko lagi kung bento to eh. Ayan, dito tayo sa ano. Ano Hindi po? ka bubul na eh. Ayan yung 4 meters lang yan, ante. Oo. 4 meters pero malakas yung tubig, no? 8 meters yung 8 lalim meters yung lalim. niya. Oo. 4 meters yung ano ng tubig niya. Oo. Marami ng bunga tong mangga, oh. Pag nabili nyo to, kaya na mag-aani nito. Tong mangga. Kay Mito, merong Ito, Marso, kalamansi. Tapos guyabano, ayan. Mga kwan, Ijipis avocado, ayan. Meron pang ano ba tawag nito? Kamyas. Ayan, kamyas, langka. Ayan, may langka. Tapos mga mangga na. Ang sarap. Ang sarap na ano, sampalok. Yan yung poso, tsaka yung balon. Meron siyang balon na 8 meters, 4 meters yung tubig niya. Ayan. Yan yung ginagamit nila patubig sa bukid. Ayan, maraming kaimito pala rito. Kaimito. So, apakaganda pa rin itong place na ito. Mga sir, ayan o. Saan natin ulit tong. Ayan o. Oh. Dito, paagos yan. Pag nagpapatubig sila, papunta dun sa bukid nila. So kung ano tong boundary ng bakod, hindi yung boundary ng property. So parang nagganon siya. Tapos meron dyan yung fish pond. Ayan, may gate pa dyan. So, kasi sa kanila rin yan eh. Ang binibenta lang itong property nila. So ang lalaki na nitong ano, centennial. Itong mga mangga nila. Oh. Centennial na. Lalaki oh. Oh. So ang lalaki. Meron pa silang kamatsili. Matagal na din kamatsili yan, pero mas matagal yung napuntahan kong ibang lugar. So yan, nakabukas pala ngayon. Pwede nating tingnan kasi nung nakaraan nakasarado ito eh. Sarado ito noon. So tingnan natin. Mayroon siyang kandin dito, siniguelas, kalamansi. Ayun, may laman pala tong fish pan niya. Pero tulad ng sabi niya noon, yung laman ay kukunin pag nabenta. Hindi daw iiwan. Malaki. Oh, malalami pa lang laman to. Oh, ang lalaki. Ang lalaki pala ng laman. Ayan. Daming laman. Hindi siguro maaninag sa video. Pero malalaking tilapia. Ayan. So meron siyang buko rito. So papaya. Ayan, mga saging. Ayan, ito yung bukid. Bukid din nila. So hindi lahat tayo makapunta doon. Medyo masukal ditong part yata. Ano yung ano niya. Maano tong saging. Makapal. Ay hindi naman. Ayan o. Ang lalaki ng tilapia. So dalawa yung fish pan. Isa dito tsaka isa doon sa pinuntahan natin kanina. Ayan, pakaganda na property. So ito yung patubig nila galing doon sa balon. So dire-diretso naman yung tubig nila. Uy, wala na. Wala nang daraanan. Makita kaya natin to. Tingnan natin to sa gilid. Para makita natin itong pinakalikod ng property. Kasi hindi ko napuntahan noon. Pinaanuhan ko lang kasi nakalak noon eh. So ayun. Nakalusot tayo. So yun. Okay. Ito na tayo. So hanggang dyan siya. Sa may mahogany na yan. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, mayroon siyang mga mahogany. Yan yung boundary dito. Tapos yung kawayan doon na isa. Yung isa. Or dalawa yata yan. So, may mga milina din. Hindi ko sure kung kasama. Kasi katabi din ng property nila yung ibang property. So, ito. Napakalawang pa po ng area. So, ayan. So, yung bukid niya dito. Nasa second crop. Pwede yung third crop ito kasi may mga patubig naman po sila. So ito yung fish pan. Tulad ng sinasabi ko kanina. Ganda rin ang fish pan ito. Ang daming isda. Pero hindi kasali po sa ano to. Hindi kasali yung laman daw. So, pero pwede din yung pag-usapan mga sir, mga madam. Mga papaya talaga. Tsaka isang buko lang yung nakalagay dito.
So ayun, ulitin ko yung boundary. Malapit din siya sa creek dyan. May creek din po dyan sa likod. So ito, yung mga mangga. Ayan. Yan na yung bahay. May bakod. Mismo yung bahay. So, tara. Tignan natin. Pasukin natin ulit yung bahay. Hindi ko na maalala kung ilang kwarto. So, sinigwelas din pala to. So, dalawang sinigwelas pala rito. Ayan. So, ganda ng property. Ayan, dito yung mga videographer natin. Uy! Hanggang dito lang ma'am sa tapat ng fish pan. Oo. Yan yung boundary niya sir. Yan yung bakod. Tapos diretso siya ganoon. So, naala din milina antay? Ah, nakuha yung mga milina. So, malalaking papaya ulit. Walang hinog. Ang tinalom nga papaya. Awan ante babati dabay. Ado ti mula ado ti kuana sir, ado ti kuana. Data wen. Data basta na dati tambak na. Ado karga na. Maraming laman. Basta makas din na makas diyan. Ayan oh. Ada manggana pa nga duwa diyan. Oh, may mangga pang dalawa sa likod. On daridangan na niya, sayang oh. Matagal na tong papaya, tingnan nyo. Nabubuhay pa rin siya kahit ano na siya, yung bitak na. So ang papaya pala kailangan mo lang putulin sa taas para magtuloy-tuloy siya. Actually matagal din pala ang buhay ng papaya pag alam mo siyang alagaan. Habang dalidangan dito, ito dalidangan na pero matagal pa to. Nantay. Mabali na siguro. Balik na. Duyaw-duyaw na dala. Andun eh. Duwa. Doon naman tayo. Kukunin kitang dalawa ka. Ayan. Hanggang dyan. Ata pakastan dapat tambak lang kalata pakas jayo nagdiretso ng pabawan. Ayun. Diretso. Ah, hanggang sa mahugan eh. Tapos may kawayan pa doon. Sige dadakto na mahugan niya. Tatanggalin daw yung mahugan eh. Pag-usapan nyo na lang antay. Yung malalaki lang. Yung malalaki ah. Dalawa lang dyan na malaki. Ah, dalawa. Oo, antay. Sige. Dalawa lang